Ang Santo Entierro, ang rebulto ng yumaong si Jesucristo. May 3 nito sa bayan ng Gainza sa Camarines Sur na di umano milagroso, nakakapagpagaling daw ng mga sakit. Buhay na buhay pa rin sa mga taga-Gainza sa Camarines Sur ang tradisyon nila tuwing Huwebes Santo. Kapanugan ni Jesucristo kagurang nasasagod pa. Ama biduin na pinagnan po kamo sa langit, iyo po kamo sa dagat. Nang pagpapaligo sa kanilang mga Santo Entierro o yung imahe ng patay na si Jesucristo. Ang tawag nila sa mga imaheng ito, 3 hinulid. Sa pangalan ng Diyos sa mabitoy Diyos na pinag-Diyos sa Apo Diyos para Diyos ang Diyos na ipagkandaan. Krok Santo Saknat, Krok Santo Talhasa, Krok Santo Mitbang, Krok Santo Elohim, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Miseria por Secundum, Santa Iliman Arcangelo, San Miguel, San Gabriel, Santo. Umpisa sa ulo, katawan. Sa disipulos kasi yung inugasan ni Jesucristo no, paalang. Ito, ang paligo talaga. Ang tubig na ipinanligo sa 3 hinulid na galing sa balon, ipinapahid sa katawan at iniinom ng mga deboto sa paniniwalang may hatid ito. Milagro? Nagtutubod po ako talaga. Naghihimala sindang tulog. Pero ng doktor ang pig-agyan ko, nakadamot akong gastos or sindang lang po. Itong mga magulang ko, tagang mga gadaan si Dua, si ama ko sa kasila, doon man nag-ito. Habang ang bulak naman na ginamit sa paglilinis ng mga rebulto, inilalagay sa balde na may tubig. Ang tubig na pinagbabara ng bulak, ginagawa naman nilang holy water. Lahat po na pumupunta dito sa amin, libre. Hindi kami humihingi. Sa kapilyang ito sa barangay Kagbunga, nakalagak ang 3 life-size na mga imahen. Ang pinakamalaki, ang imahe ng Diyos Ama na may hawak pang figurine ng tupa. Naroon din ang imahe ng ina na may hawak namang ibon. At ang Diyos Anak na siyang bukod tanging nakadilat. Ang nagsisilbi nilang tagapag-alaga, si Nanay Toyang, na saksi kung paanong ang 3 hinulid nagkakaroon di mano ng sariling buhay. Pag nagalit yun, Diyos ko, inatake ako sa high blood. Nagagalit kasi sa akin kasi hindi daw ako sumusunod sa utos. Isa sa taunang nagpupunta sa pagpapaligo sa 3 hinulid, si Nanay Rosita, na dahil daw sa pagpahid ng tubig na ginagawa niyang langis, gumaling ang kanyang goiter. Sana ka ako, huwag mo naman ibalik yung waiter ko. Kukuha ako ng dahon. Ang langis, yung inaalagay ko, tinatapal ko. Wala na yung aking waiter. Pero hindi lang daw mga sakit ang kayang tugunan ng 3 hinulid, pati na problema sa love life. Nung una nalaman ko, mayroon po siya ibang nililigawan. Yung pangatlo ho, di din po kami nagtagal. Yung pang-apat po, babaero din. Na-trauma po talaga ako. Sinumpa ko talaga yung mga lalaki. Sabi ko, pare-pareho lang sila. Sa una lang masaya. Tapos pag nakakita pa ng iba, papalitan din. Si Rosly, iniinom pa ang ipinampapaligo sa 3 hinulid.
Nagpasalamat ako sa 3 hinulid kasi binigay niya sa akin ngayong naging asawa ko. Napapayak na lang ho ako kasi di ko po akalain. Ngayon, 4 na po yung unit namin ng videoke. Mayroon na po kaming sariling lupa. Nakakuha na po ako ng sarili naming bahay. Ayon sa Pangulo ng Samahang Kagbunga de Barangay Pintuan ng Langit na si Tatay Clemente, na nagpakilala ring kamag-anak ng sinaunang may-ari ng mga imahen na si Mamang Ayong, may kwentong bayan na nakadikit sa pinanggalingan ng mga entierro. Ako ang 3 Santo Isidro ni Mamang Ayong. Nang 15th century, dumating ang lakas na bagyo. Sa kahatian ng gabi, ginising siya ng isang tini. Ang sabi sa kanya ay yung bumising ka, pumunta ka sa ilog. Iyan ang unang nakuha ni Mamang Ayong ang Diyos Ama. Sa pangalawang taon na naman, pag bagyo uli, ang nakuha niya na ang Diyos Ama. Sa pangatlo, ang Diyos Ama. Ipinaalam daw ito ni Mamang Ayong sa mga praile o mga pare noon. Nagalit noon ang mga praile at pinakuha siya sa mga sundalo at pinahirapan. Siya ay gumawa ng cross na kawayan na linagyan ng buhangin at pinapasan sa kanya mula dito hanggang dyan sa sentro ng Naga. Pumasok sila sa 3 simbahan. Umuwi si Mamang Ayong sa kanya. Doon sa mga tao, isinabi niya, tandaan ninyo, lahat na pinasok kong simbahan na yan, masusunod na. Ganun po ang nangyari sa 3 simbahan. At bago pa raw nagkapandemya, nagbigay na raw ang Espiritu Santo ng babala sa tinatawag nilang Divino sa pangalawang Pangulo ng Pangkat na si Maria Elsa sa pamagitan ng panaginip. Mabigat yung dibdib ko, palaging masakit ang ulo ko. Nagpapakita na po yan sa akin yung 3. Sa pagtulog ko, kailangan daw maiprosesyon sa tubig itong 3 hinulid. Ipinaalam po namin sa barangay, hindi po napayagan. Dahil bigo sa plano sanang prosesyon itong mahal na araw, ang grupo nagsagawa na lang ng pagtitipon na kung kanilang tawagin, pandasan. Espesyal na selebrasyon na isinasagawa lang nila tuwing kabilugan ng buwan. Pero sa kalagitnaan ng ritual, di mano may bigla raw sinaniban. Gusto ninyong malaman ang katotohanan sa gabi ito. Sana maunawaan lahat ng tao ang bagay na nangyari sa mundo. Hindi niyo alam, hindi pa ito maratot na daan sa mundo. Yun po ang siya may material pa, yun po niya ang picture niya. Si espiritu niya po ito naglaog sa persona ni Tabadong. Araw-gabi, ang sino man na hindi maniwala, diyan kayo papapahamak. Tandaan ninyo ang panahon na ito. Maringis na. Marami nang dumadaan na kaguluhan. Hindi nakikilala ang Panginoon. Kung sinong Panginoon ang dapat kilalanin. Maya-maya pa, nahimasmasan na siya. Paiba-iba ang ating perception ng kapangyarihan ng reliyon. Kung nasa magandang buhay mo, wala kang problema, wala kang survival problem, I don't think maghahanap ka ng himala. Pero pag naghihirap ka at wala kang nakikitang pamahalaan na tumutulong sa'yo, o kaya wala kang nakikitang pag-asa at gagawa ka ng paraan para makita mo kung anong sinasabi sa'yo ng isang divine being. Since untreated yung water, possible na may mga bacteria yung water na yon. So, ibig sabihin, hindi siya ligtas inumin. Kapag madumi yung tubig, magtatae yung isang tao. Sumusunod na rin yung mga severe diarrhea. Yung Santo Entierro, yung origin talaga niya sa panahon ng medieval ages. Kaya ang simbolo nitong Santo Entierro na to ay patay na Kristo. Kaya lang, pangkaraniwan, isa lang ang pinoprosesyon. Ngayon, kung payag si Parish Priest na 3 ay prosesyon nyo, walang problema rin. Yung pagiging milagro niyan, depende yan sa namamanata at nananampalataya. Pero wala pa akong alam sa Pilipinas na isang Santo Entierro na sinabi ng simbahan, milagroso to. Ang nagsasabi nun yung community. Sa pangalan ng Diyos, sa mabitay Diyos na pinang Diyos, Apo Diyos, Para Diyos, Santo Diyos. Yung mga milagro, plus factor na yun sa pananampalataya. Hindi ka nanampalataya dahil dun lang. Milagroso man o hindi ang mga entierro, para sa mga naniniwala, ang Pasko ng pagkabuhay, magandang pagkakataon para buhayin ang ating pananampalataya kay Kristo na nagsakripisyo para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan.